Hi, magandang araw ulit sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buurin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yon sa channel ko. So, nandito pa rin ako sa loob ng bahay ng mga manok ko kasi sinasamantala ko ang masarap na paghinga. Maluwag na paghinga kasi maginaw. No? Napakaginaw ngayon dito at gusto ko makagawa ako kahit na 2 video man lang. No? Tapos magpapahinga na ako. So, kanina, ang topic natin ay tungkol sa average wholesale price ng itlog na bumaba na ulit. So, bukod dun sa pagbaba ng mga nakaraang 2 weeks ago yata yon, bumaba na ulit ngayon. No? At ngayon naman, ang titingnan natin ay yung possible na gross income ng 10, 20 at 50 trays na itlog. At kung aaraw-arawin na magbenta ng isang retailer ng ganun karaming itlog, ito yung magiging gross income niya, no? Yung possible na gross income niya sa 20 pesos na markup per tray. Di ba nabanggit ko sa previous video noon na ang markup usually ng mga retailer per tray ay 20 to 30 pesos, no? Pero kukumpute na lang natin sa 20 pesos na markup per tray. Ngayon, kung ikaw ay isang retailer at na daily kang nakakabenta ng 10 trays na 20 pesos ang markup mo, meron kang 200 pesos na gross income daily. So, sa 1 week, meron kang 1,400. At sa isang buwan, meron kang 5,600 na gross income. Kung 20 trays naman at daily mong napapaubos yun, at 20 pesos per tray na markup, meron kang 400 daily. At sa isang linggo, meron kang 2,800. At sa isang buwan, meron kang 11,200 na gross income. Kung 50 trays naman at napakagaling mong magbenta talaga, no? Inspired ka at yung 50 trays ay na-offer mo na lahat sa mga KKK mo, naubos in retail price at nag-markup ka ng 20 pesos per tray, meron kang 1,000 daily na mga gross income. At kung 1 week, meron kang 7,000. Ibig sabihin, sa isang buwan, meron kang 28,000 na additional income. Siyempre, magbabawas din. Kahit yun dun sa 10 trays, 20 trays, at dito sa 50 trays, babawasin mo kung ano man yung expenses mo doon sa pagbebenta mo ng itlog. Kung bumili ka ng plastic bag na pinagsuputan mo doon sa mga pira-piraso, di ba? Kasi retail nga eh. So may mga kukuha diyan ng mga mga 6 pieces, 10 pieces, half tray, mga ganyan, no? At meron din kukuha ng isang tray. At syempre baka hindi mo gustong ipahiram yung tray na yung paper tray mo or yung plastic tray mo, eh di syempre bibigyan mo siya ng plastic bag o kaya paper bag, kung ano man yung regulasyon doon sa lugar ninyo na pagsusuputan ninyo ng paglalagyan niyo ng mga bibilhin nila sa inyo, di ba? Kasi may mga bayan na, may mga syudad na bawal ang plastic talaga. So, babawasin mo 'yon. Babawasin mo din yung ano man yung nagastos mo sa pagbili doon sa mga paninda mo, gano'n, yung sa pag-iikot sa paninda mo. Ganon. Yung net income, yun na yung final na additional income mo buwan-buwan. So, yung kinompute lang natin ay possible na gross income ng 10, 20 at 50 trays na itlog. At maikli lang ang video ito. Hanggang dito na lang ulit tayo. At salamat sa lahat ng pabalik-balik dito sa channel ko. At yung mga bago, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share. Thank you sa inyong lahat. At kung may natutunan kayo, mag-leave kayo ng comment, ma-appreciate ko yon. At salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.